Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sakto naman sa pagdating nila Apo Manuel sa bahay ni Boss Divina ay handa na ang mga gold bar upang ibibinta nila ni Apo Manuel. Pero bago pa man sila mag-umpisa na magbinta ay binibriefing muna ito ni Boss Divina. Ipinakita muna ni Boss Divina ang mga gold bar na ibibinta nila ni Apo Manuel at sinabihan na nagkahalaga ang isang gold bar ng 5 million. Ngunit ibibinta lang nila ito ng mahigit ng 1 milyon at binigay na rin ni Boss Divina ang address ng bodega kung saan nila iiwan ang maraming stock kapag sakaling merong magbili ng marami. Kaya bago pa man sila lumakad ay pinapakain muna ito ni Boss Divina. Kaya masayang masaya sila Apo Manuel dahil nakakain rin sila ng masarap at malaki rin ang pasasalamat ni Apo Manuel kay Boss Divina dahil sa pagbigay ng trabaho sa kanila. At pinangakuan din ni Apo Manuel ang kanyang mga kasamahan na sa pagbalik nila ay malulutas na ang kanilang mga problema. At habang dumating na sila Apo Manuel sa lugar at kasama ito si Tanggol kung saan mag-umpisa na sila sa pagbinta ng mga gold bar. Nag-alala naman si Tanggol dahil gusto niyang sabihin kay Apo Manuel ang totoo. Kahit alam ni Tanggol na magagalit si Apo Manuel kapag sabihin niya ang totoo, pinili pa rin niya na sasabihan ang totoo kay Apo Manuel. Kaya naman kinausap na ni Tanggol si Apo Manuel at sinabi niya ang totoo na ang ibibinta nila ni Apo Manuel na gold ay hindi totoo at isa itong pike. Kaya hindi mapigilan na magalit ni Apo Manuel at Emma dahil ginagamit lang daw sila at wala silang pinagkaiba sa mga tauhan na pumapasok sa kanilang lugar doon sa bundok. Kaya naman iginiit ni Tanggol na nandyan sila para tulungan at hindi sila pababayaan. Kaya sa huli ay pumayag na rin si Apo Manuel na magbinta sa mga peke na mga gold kahit alam nila na hindi tama ang ginagawa nila dahil na nga sa kagipitan at malulutas ang kanilang problema. At sa kabilang banda, galit na galit naman itong si Rigor kahit umagang umaga dahil hindi nga niya nagustuhan ang pinapakita ni Santino sa kanya. Kaya naman pinayuhan ito ni Rhoda na mahirap ang ipapagawa ni Rigor kay Santino dahil ang ama nga daw mismo ay hindi nagtitiwala sa kanyang anak. Kaya naman kahit galit itong si Rigor kay Rhoda ay patuloy pa rin ang pagdakdak ni Rhoda sa kanya at di nagtagal kinausap naman ni Rigor si Marites at napukaw na nga ang mga nangyari noon na hindi nga daw nagsasabi ng totoo si Marites at si Santino. Ngunit sinabi naman ni Marites na mas mabuting itago sa kanya dahil hindi din naman napapayag si Rigor na magboxing si Santino dahil sinuportahan lang daw niya ang kanyang anak dahil noon pa ay gusto na ni Santino na magboksingero. Kabilang banda naman habang nagbabantay si Ramon sa kanyang ama ay tuluyan na ngang nagising itong si Don Julio. Agad namang tiningnan ng doktor ang kanyang ama at sinabi nga na maganda ang lagay ni Don Julio. Kaya naman nakahinga na si Ramon at natanggalan na nga ito ng tinik sa kanyang dibdib at nagdesisyon na rin si Ramon na iiwan ang kanyang papa sa mga doktor upang hanapin si Marites dahil hindi nga niya makontak ang tauhan niya na nagbabantay kay Marites. Kaya siya na mismo ang humanap ng paraan upang makausap si Marites. Kaya naman mga kaibigan, abangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. At huwag po sana niyong kalimutan na i-like, i-share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.